Sa isang lugar na malayo sa lungsod ang apat na batang magkakaibigan ay patungo sa isang abandonadong bahay habang lumalalim ang gabi. Nagsimula silang maglaro ng taguan at sinabi ng batang babae na si Sai sa kanyang kaibigan na si Noy na sumama ito sa kanya sa loob ng bahay upang maiwasan na mahanap sila ng isa pang bata. Habang nagpasya ang dalawa na maghiwalay sa loob at nakita ng batang babae ang isang mahiwagang kahon na nakabukas ang takip. Dahan-daang itong lumapit sa kahon at tumingin sa loob ngunit wala itong nakita kundi mga sapot ng gagamba at alikabok. Nawala naman ang takot ng batang babae na naisip nito na ligtas siya ngunit hindi nito napansin ang isang ulong walang katawan na papalapit sa kanya mula sa likuran at hinawakan siya nito gamit ang mga galamay ng nilalang. At lumipas ang maraming taon ang batang si Sai ay malaki na at mahilig itong maglagay ng kolorete sa kanyang bibig bago ito lumabas ng bahay. Habang nakipagkita ito sa kanyang kaibigan na si Jerd na nasa hustong gulang na din at sadyang ipinapakita ang kanyang Adonis na katawan sa magandang si Sai. At nagpapakita na meron itong lihim na pagtingin kay Sai habang sinusubukan din itong kunin ang bawat atensyon ng babae at umaasa na hindi ito ma-friendzone ni Sai. Habang sinamahan ni Jerd ang babae sa isang lokal na ospital kung saan nagtratrabaho ito bilang isang nurse ngunit natagpuan nila ang lahat ng kanyang kasamahan kabilang na ang doktor ay nawawala dahil sa kasalukuyan silang nasa isang digmaan. Habang ang dalawa ay nag-ambala ng isang bumisitang pamilya na dinala ang kanilang anak upang ipatingin at maalagaan. At matapos na magtamo ang batang lalaki ng isang maliit na pinsala sa kanyang tuhod sinabi sa kanila ng ina ng bata na ang kanilang kapitbahay ay nakakita ng isang demonyo na may lumilipad na ulo at tinatawag nila itong Kreisyo na kumakain sa kanilang mga alagang hayop sa gabi. Sinabi din nito na kailangan nilang mag-ingat sa pamamagitan ng pagsara ng mga pinto at bintana bago matulog ang mga ito ngunit si Sai ay nahihirapan na tumuon sa sinasabi ng matandang babae dahil tila naaabala ito sa sugat ng batang lalaki. At sa kinagabihan kinuha ni Sai ang mga payo ng matandang babae at nilock nito ang mga pinto at bintana upang maprotektahan nito ang sarili mula sa Kreisyo. Habang ipinikit nito ang kanyang mga mata at nagsimulang managinip ngunit nakakita ito ng isang pangitain ng isang abandonadong bahay at ang kahon sa loob nito. Habang nagising naman si Sai na tila hindi ito nakatulog dahil sa kanyang panaginip at nakita na ang kanyang silid ay magulo habang nakabukas ang mga bintana nito. Habang nakaramdam naman ito ng kakaibang sakit mula sa kanyang dibdib na nagpapakita ng isang mapulang peklat sa ilalim ng kanyang damit. Ang tila mas nakakatakot ay ang kanyang sapin sa kama ay basang-basa ng dugo na marahil ay hindi galing sa kanya. Si Sai ay labis na nag-aalala sa kung ano ang nangyayari sa kanya at sinabi kay Jerd na samahan siya nito sa loob ng kagubatan kung saan ito nakita ang abandonadong bahay sa kanyang panaginip. Sinundan ng dalawa ang daan patungo sa mga puno ngunit inabot sila ng gabi at si Jerd ay nag-aalala na sa kanilang kaligtasan sa dahilan na malayo na ang narating nila. Nang biglang nakarinig sila ng yabag mula sa malapit at agad na nagtago ngunit lumalabas na ito pala ay ang kanilang nakakabatang kaibigan din na si Noy na lumayo sa kanilang nayon matagal na panahon na ang nakakalipas. Habang nagmadali ang dalawa upang batiin ang kanilang kaibigan ngunit nakita ni Jerd na niyakap ng kanyang crush si Noy na nagparamdam sa lalaki ng labis na kalungkutan dahil napansin din nito ang isang love triangle na paparating. Habang ang kanilang reunion ay naputol nang dumating ang grupo ng mga kalalakihan na malapit sa direksyon nila at may mga dalang baril at ang pinuno ng grupong ito ay hindi mukhang makatao. Habang narating ng grupo ang nayon at pinakita ng mga ito ang mga kulungan na puno ng mga ulo at sinasabing sila ay mga mangangaso ng Kreisyo mula sa kalapit na bayan. Ipinaliwanag ng pinuno na si Tad na ang mga Kreisyo ay lubhang mapanganib dahil lumilitaw ang mga ito sa gabi at nilalamon ng mga ito ang mga alagang hayop pati na rin ang mga tao. At higit pa rito ang mga nilalang ay maaaring dumami ng napakabilis dahil ang kanilang laway ay maaaring makahawa sa mga babae at ginagawa silang Kreisyo na katulad ng halimaw. Habang ang mga taga-nayon ay nahihirapan na paniwalaan ito lalo na ang kanilang pinuno na ama rin mismo ni Sai. Ngunit hinihiling lamang ng mga ngaso na pahintulutan sila nitong manatili hanggang matalo nila ang kasamaang ito para sa mga tao. At nang makita nito na ang iba pa sa kalalakihan ay armado tinanggap ito ng pinuno ng nayon para sa ikaliligtas ng mga tao sa lugar. At sa kinaumagahan nagising si Sai at nagulat ito sa marami pang pangitain at napasukan ng dugo sa kanyang bibig papunta sa sahig. Habang napansin nito na bukas na naman ang kanyang bintana katulad sa mga nakaraang gabi at mas marami pang dugo sa kanyang kama sa pagkakataon na ito.
Tinignan ni Sai ang kanyang kamiseta at nakita na ang pulang marka ay lumalaki ng husto na nagpapahiwatig na siya ay nahawaan ng isang Kreisyo. At mas pinalala pa ito nang malaman niyang nagpa siya si Jerd na sumali sa mga mangangaso kasama pa ang ilan sa mga taga-nayon. Habang sinubukan naman ni Noy na pigilan ang kanyang kaibigan na umalis sa grupo dahil ang grupo ng mga mangangaso ay mapanganib at marahas. Ngunit tumanggi si Jerd at sinabing ito lang ang tanging paraan upang protektahan si Sai pati na rin ang mga taong minamahal niya. At sa gabi ang grupo ay nagsimulang magpatrolya sa lahat ng dako ng paligid ng nayon upang mahanap ang demonyo habang muling naramdaman ni Sai ang sensasyon ng pagbabago sa kanyang katawan. Habang ang kanyang mga ugat ay naging kulay pula habang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naipon sa kanyang leeg. At kalaunan ang ulo ng babae ay humiwalay sa kanyang katawan at naging isang nakakatakot na halimaw. Habang ang natutulog na kapitbahay ay nagising sa kalagitnaan ng gabi at napansin na ang kanyang sanggol ay nawawala dahilan upang mapaiyak ito sa labis na pag-aalala. Habang mabilis na tumakbo ang asawa nito sa mga mangangaso upang humiling ng tulong at mabilis namang bumalik ang grupo sa nayon kung saan nakita nila ang demonyo na lumilipad sa kalangitan. Sinimulan ni Tad na barilin ang lumilipad na ulo upang mapatay ito at ganap na binaliwala ang buhay ng sanggol. At matapos magpaputok ng ilang beses tuluyang nawala ang demonyo sa lugar at sa kabutihang palad nagawa din nilang makita ang sanggol ng babae sa sahig. At kasabay nito nagsimulang makita ni Noy ang Kreisyo na lumilipad sa kalangitan at nagsimulang sundan ito at kalaunan ay narating nito ang bahay ni Sai. At dahil nag-aalala sa kaligtasan ng kaibigan umakyat si Noy sa bintana ng bahay at nakita nito ang ulo ay pagmamay-ari mismo ni Sai habang bumalik ito sa katawan ng babae. Habang nagising naman si Sai ngunit napagtanto nito na ang kanyang pagbabago ay nasaksihan ng lalaking kanyang minamahal na naging sanhi para mahulog si Noy sa hagdan. Naiyak si Sai sa kanyang sitwasyon habang nag-aalala ito na baka hindi siya tanggapin ng kanyang minamahal pagkatapos nitong malaman ang kanyang demonyong sikreto. Samantala, si Noy ay nagtungo sa isang monghe upang humingi ng karunungan malapit sa kanilang nayon na maraming alam tungkol sa pinagmulan ng mga demonyo. At tila ang mga nilalang na ito ay dumating sa kaparehong kasarian at ang lalaking demonyo ay kilala bilang Krahangs at ang mga unang halimaw ay dating mga normal na tao. Ngunit nag-eksperimento sila ng itim na mahika na naging dahilan upang sila ay maging nakakatakot na nilalang sa gabi. Alam din ng monghe na ang Kreisyo na ito ay isang tao na napakahalaga sa binata at sinabihan na kailangan nitong gumawa ng tamang desisyon at sundin ang puso nito. At hindi nagtagal nagsimula ulit ang pagbabago ng katawan ni Sai habang nagpupumiglas ito sa sahig ngunit nagpa siya si Noy na tulungan ang kanyang kaibigan pagkatapos nitong makinig sa monghe. At binigyan niya ito ng maraming manok upang mabusog si Sai at hindi na nito subukan na pumatay. Habang hinanap naman nito si Noy sa kinaumagahan at niyakap nito ang lalaki habang umiiyak at pinasalamatan niya ito sa pagtulong nito sa kanya at dahil tinanggap din siya nito sa kahit pa sa kabila ng kalagayan nito. Habang ang kanilang relasyon ay lumalim dahil pareho na silang umiibig sa isa't isa at pinagpatuloy ni Noy ang pagpapakain kay Sai tuwing gabi na nagproprotekta sa babae sa mga mangangaso at walang nakakita ng Kreisyo sa loob ng mahigit isang buwan. Nakatanggap din si Noy ng isang mahalagang impormasyon mula sa monghe na nagsabi sa kanya na mayroong isang halaman na may kakayahang pansamantalang pigilan ang pagbabago ng isang Kreisyo ngunit hindi pa ito nakikita ng monghe. At isang araw habang inaalagaan ng isang bata sa ospital umiinom si Sai ng isang tasa ng tsaa at inilagay ito sa mesa. Habang naputol ang kanyang trabaho nang dumating si Jerd at binalaan nito si Sai na mag-ingat ng husto dahil magkakaroon ng malaking pangangaso sa Kreisyo sa kinagabihan. At ang hindi nila alam na ang batang pasyente ni Sai ay nakatingin sa tasa ng tsaa sa lamesa habang plano ng bata na inumin ito. Habang ang impeksyon ay nangyari ng napakabilis habang ang batang babae ay nagsimulang magbago ng anyo sa kaparehong araw sa harap ng kanyang magulang. Habang dumating naman ang mga mangangaso at nakita ang walang ulo na katawan ng bata habang ang demonyo ay nagtatago sa ilalim ng lamesa. At matapos na subukang kunin ang Kreisyo ngunit nabigo inutusan ni Tad ang kanyang mga tauhan na barilin ang nilalang ng walang awa at pinaputukan nila ito ng maraming beses na ikinamatay din ng batang babae bilang resulta. Habang naghiyawan ang pamilya nito sa matinding paghihirap nang makita na mawala ang kanilang nag-iisang anak na babae sa harapan nila. Habang tinanggal naman ni Tad ang puso ng nilalang at tumawa na parang isang baliw.
At dahil si Sai lamang ang nag-iisang nurse na nagtratrabaho sa ospital noong araw na yon, nagsimula din maghinala si Tad sa kanya bilang orihinal na Crecio na nagdulot ng matinding pagkabalisa sa kanyang mga kaibigan. At bukod pa dito, labis na nasaktan si Sai sa pagkamatay ng batang babae at napagtanto din niya na maaari din siyang mapatay sa lalong madaling panahon. Habang sinubukan naman ni Noy na palakasin ang loob ng babae at sinabi kay Sai na baka maayos pa nila ang sitwasyon dahil nakakita ito ng mga halaman malapit sa abandonadong bahay na maaaring pansamantalang pigilan ang pagbabago ng kanyang anyo. Mabilis na pumunta ang dalawa sa lokasyon sa loob ng kagubatan at pinasok ang malagim na istruktura na nagbalik sa isang hindi magandang alaala ng nakaraan. Habang nagpasya ang dalawa na pumunta sa likod ng bahay kung saan nakita nila ang maraming kumikinang na halaman sa lupa. Sinubukan ni Sai na kumuha ng isa at inilagay ito sa kanyang bibig na agad naman nagpagaang ng kanyang kondisyon. Habang mabilis na tinipon ni Noy ang maraming halaman habang nakatingin sa kanya si Sai at nakangiti. At napagtanto naman ng dalaga kung gaano siya kamahal ng lalaki at ang dalawa ay naghalikan matapos ng mga ito makahanap ng solusyon sa desperadong sitwasyon ng babae. Gayunpaman, ang kanilang pagdiriwang ay naputol nang dumating si Tad na sinundan sila at kasama nito ang kanilang kaibigan na si Jerd. At matapos na makita na may kahalikan ng kanyang crush, mabilis na lumapit ito kay Noy at nagsimulang suntukin ito habang tumakbo naman si Sai mula sa mga mangangaso at patungo ito sa abandonadong bahay. Nagmadali ito pumasok sa loob ng silid at nakita ang malaking kahon, ngunit sa pagkakataon na ito ang kahon ay kumikinang ng kulay pula at tila tinatawag siya nito. Habang naalala ni Sai ang mga nangyari sa kanya noong gabing yun, ilang taon na ang nakakalipas nang nilapitan siya ng Crecio mula sa kanyang likuran at hinalikan siya nito sa bibig. Na naging dahilan ng paglipat ng mga alaala ng Crecio sa batang babae habang sumanib ang nakaraan ng Crecio kay Sai at nagsimulang tapusin ang mga humahabol sa kanya ng sunod-sunod. Habang nakita naman ito ni Tad at nagsimulang magpaputok sa demon, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Jerd na nagbigay kay Sai ng pagkakataon na makatakas na ikinagalit ng mga ngaso at itinapon si Jerd palabas ng gusali. At pagkalipas ng ilang oras, nakabalik si Sai sa kanyang dating katawan at sinamantala ito ni Noy upang samahan si Sai palabas ng nayon. Agad na umuwi si Sai at inilagay ang gamot sa isang ligtas na lugar habang inabisuhan naman ang pinuno ng nayon tungkol sa mga nakakatakot na nangyari kagabi. At lumalabas na halos lahat ng mga ngaso ay pinatay ng Crecio at ang tanging nakaligtas lamang sa pag-atake na yon ay ang kanilang pinuno na dinala din si Jerd pabalik sa kanilang nayon. Sinabi ni Tad sa mga taga-nayon ang tungkol sa nakakakilabot na pakikipagtagpo nito sa demonyo at inakusahan nito ang anak na babae ng pinuno ng nayon sa malawakang pagpatay na ito. Nagawa niyang kumbinsihin ang mga tao na habulin si Sai habang sinubukan naman ng ama ni Sai na pigilan ang lahat, ngunit sa kabutihan palad nagawa ni Sai manatiling tao sa pagkain nito ng mga halamang gamot at nagpakita sa harap ng mga tao bilang isang normal na babae. At sinamantala ang pagkakataon na ito upang e-frame si Tad at sinabing sinubukan siyang salakayin ito sa loob ng kagubatan. Ngunit pinabulaanan ni Tad ang mga akusasyon at sinabihan si Jerd na aminin ang katotohanan tungkol sa totoong nangyari. At matapos na mahirapan kung ano ang sasabihin, nagpa siya ang binata na magsinungaling para sa babaeng mahal niya sa pagkumpirma ng kwento nito. Agad na binihag ni Tad ang pinuno ng nayon at nagbabanta sa mga tao na lumayo habang pinuto nito ang baril at nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makatakas. At matapos na makitang tumakas ang lalaki, sinabihan ng pinuno ng nayon ang lahat ay umuwi na habang napatingin si Sai sa kanyang kaibigan at tila nahihiya sa mga kasinungalingan na kanyang sinabi. Habang umuwi si Jerd at nakaramdam ng emosyonal at pisikal na pagod, ngunit biglang nakakita ng isang tao sa kanyang likuran at lumalabas na ito ay si Tad habang lumapit ito sa kanya at kinagat siya nito gamit ang matatalim na pangil. Samantala napigilan ni Sai ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng pagkain nito ng halamang gamot, ngunit ang mga ito ay unti-unting nauubos sa bawat pagdaan ng araw. Habang sinubukan naman ni Noy na lutasin ang problemang ito sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halamang gamot, ngunit ang pagsisikap ng lalaki ay napatunayang walang silbi dahil ang mga halaman ay namatay bago pa ito magbunga. Sinubukan din niyang hanapin ang gamot sa likod ng abandonadong bahay, ngunit nakita nitong nasunog na ang lahat at kagagawa nito ng mga ngaso na determinadong patayin ang Crecio. At dahil walang ibang pagpipilian, sinabi ni Noy sa kanyang kasintahan na kailangan na nilang umalis sa kanilang nayon at plano nitong itakas ang babae sa kinabukasan.
At dahil napagtanto na kailangan nitong iwanan ang lahat, pinuntahan nito ang kanyang kaibigan na si Jerd sa huling pagkakataon. At pumasok ito sa kanyang silid at nakita nito na si Jerd ay nakatalukbong ng kumot at nanginginig sa takot habang sinubukan ni Sai na kausapin ito, ngunit sinabi sa kanya ni Jerd na alam nito na isa siyang Kreisyo sa simula pa lamang. Dahil nasaksihan din ito ang pagkain ni Sai sa mga hayop at ang tanging dahilan kung bakit ito sumali sa mga mangangaso ay upang bigyan sila ng maling impormasyon at protektahan si Sai. At labis itong nasasaktan tuwing nakikita nito na kasama ng babae si Noy, ngunit nagpatuloy pa rin itong protektahan ng babae sa likod ng eksena. Ibinunyag ni Jerd na sumasailalim din siya sa isang nakakatakot na pagbabago matapos itong kagatin ni Tad na malinaw na isang Kraang ang nilalang na katumbas ng isang Kreisyo. Nakiusap ito kay Sai na huwag siyang iwan ito ngayon pa na isa na siyang nakakatakot na halimaw na wala nang magkakagusto na makasama pa siya. At sa sumunod na araw binisita ni Noy ang monghe at sinusubukan nitong magtanong pa ng ilang impormasyon tungkol sa alamat ng Kreisyo. At sinabi naman ng monghe na ang unang Kreisyo ay ang asawa ng unang Kraang, ngunit niloko ng babae ang kanyang asawa na nagresulta sa kanyang kamatayan dahil tinanggal ng Kraang ang puso nito mula sa kanyang dibdib, at mula pa noong unang pagkakatawang tao ang Kraang ay nakatakdang subukan at patayin ang bawat Kreisyo sa mundong ito. At bago lumubog ang araw, naghanda si Sai na umalis sa kanilang tirahan na permanente, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at dinala siya nito sa isang pampublikong teatro upang ipakita sa lahat na ang kanyang anak ay hindi isang demonyo. Habang dumating naman si Noy sa kanilang tagpuan, ngunit nakita nito na wala si Sai sa lugar at napagtanto nito na may mangyayaring mali. At dahil wala ng gamot, nagsimulang magbago si Sai sa publiko habang ang kanyang ulo ay humiwalay sa kanyang katawan na naging dahilan upang mapahiyaw ang lahat sa takot. Samantala, labis na nawalan ng pag-asa si Jerd nang mapagtanto niyang hindi tutupad si Sai sa kanyang pangako, habang galit na sumigaw ito at nagsimulang mag-transform at kalaunan ay naging vampira na nilalang tulad ng mga ngaso. Lumipad si Jerd patungo sa pampublikong teatro kasama si Tad, kung saan hinahabol ng mga tao ang Kreisyo at hinawakan ang ulo ng babae mula sa himpapawid. Galit na tumingin ito kay Sai at sinubukan na patayin, ngunit dumating si Noy sa tamang oras upang pigilan ang kanyang kaibigan. At matapos na tignan si Sai at mabawi ang kanyang kamalayan, sumugod si Jerd patungo kay Tad at nagsimula ang isang laban sa pagitan ng dalawang Kraang. Nagawa ni Jerd na patumbahin si Tad habang pareho silang bumagsak sa lupa, habang patuloy na nagpalitan ang dalawa ng mga atake, ngunit nagawa ni Tad na madaig ang laban at nagawang maipit si Jerd sa sahig. Habang inasinta nito si Jerd sa kanyang dibdib at hinugot ang puso nito na ikinamatay ng lalaki bilang resulta. Habang ibinaling nito ang kanyang atensyon sa Kreisyo at dinala naman ni Noy ang katawan ng babae at sinubukan na tumakas. Habang inatake naman ni Sai ang demonyo upang protektahan ang kanyang kasintahan at dinala ang nilalang sa himpapawid. Ngunit biglang isang putok ng baril ang tumama sa puso ni Tad na ikinamatay agad nito habang nasa ere. At lumalabas na ang monghe ay sinundan sila upang tulungan ang magkasintahan at ibinunyag na siya pala ang asawa ng naunang Kreisyo na responsable sa impeksyon ni Sai. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang mga aksyon na nagdulot ng labis na sakit at sinabihan si Noy na tumakbo na kasama si Sai patungo sa katubigan kung saan naghihintay sa kanila ang isang bangka. Habang dinala ni Noy ang katawan ni Sai at tumakbo patungo sa ilog, habang hinahabol sila ng mga taga-nayon sa likuran nila upang tapusin ang halimaw. At narating ni Noy ang bangka at inilagay ang katawan ng babae sa loob, ngunit napansin niyang hindi sumama si Sai. At nakita nito na ang kanyang katawan ay puno ng pinsala matapos itong salakayin ng mga taga-nayon, at nakita na wala na itong pag-asa pang mabuhay kapag bumalik siya. Hinalikan nito si Noy sa huling pagkakataon at pareho silang umiyak dahil alam nilang hindi sila magkakasama pang ulit. Habang pinutol ni Sai ang tali ng bangka at pinaalis ang kanyang kasintahan sa lugar, habang umiiyak silang nakatingin sa isa't isa. Nang biglang isang putok ng baril mula sa taga-nayon ang tumama sa ulo ni Sai at napatay ito bilang resulta, habang tumakbo si Noy patungo sa kanyang kasintahan at umiiyak ito sa matinding paghihirap, habang nakita nito ang nag-iisang taong pinakamahalaga sa kanya ay tuluyan nang nawala magpakailanman. Salamat sa panunood. Huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.